Kinabukasan nga ay pinagtanong-tanong ko sa kapitbahay kung may nakita ba silang aswang o may narinig na ingay kagabi. Humiling naman ang mga kapitbahay namin at nagwikang wala silang narinig na ingay o napansin nun. Dahil nga sa sinabi ko ay doon na umugong ang usap-usapan tungkol sa aswang. Umugong na sa baryo ang patungkol dito. Karamihan sa taga-baryo ay hindi naniniwalang inaswang ang asawa ko. Gawa-gawa ko lamang daw ang mga ipinapakalat kong balita sa kanilang lugar. Mas maniniwala pa daw sila kung ibang buntis ang inaswang nun. Alam mo, Rodel, pasensya ka na pero mas maniniwala pa kami kung ibang buntis yung inaswang kaysa sa asawa mo eh. Natatawang wika ng kapitbahay naming si Wilbert. Kunot noong tinanong ko siya kung bakit niya nasabi yon. Kako, bakit may pinipili na ba ngayong biktimahin ng mga aswang? Kung totoo man yan, sana nga ay ganun na nga lang talaga para hindi ko na naranasang makita ang kahindik-hindik na itsura ng nilalang. Pero hindi, dahil talagang kitang-kita ng mga mata kong totoo talaga ang aswang at gusto nung biktimahin ng asawa ko. Kahit ano pang sabihin ko ay ayaw pa rin akong paniwalaan ng iilang kapitbahay. Pero ganun pa man ay nagpapasalamat na rin ako dahil sa may mangilan-ngilan din namang naniniwala sa akin. Pinag-iingat ako nila ng mabuti. Baka mamaya ay hindi lamang umano ang asawa ko ang nais biktimahin ng mga ito. Magmula nung mangyaring nakakita ako ng aswang sa bubungan ng bahay, palagi na akong nakabantay. Hindi na malalim ang tulog ko at sa bawat kalampagang naririnig ko ay nagigising na kaagad ako at parang timang nahahanapin kaagad kung saan nanggagaling ang kalampagan na yon. Minsan tuloy ay nagkakasagutan na kami ng asawa ko dahil sa mga ginagawa ko. Isang hapon habang naglalakad ako pa uwi ng bahay, para may mga mata ang nakatingin sa akin. Saglit akong huminto sa paglalakad at nagpalinga-linga nun. Nasa parte pa ako ng walang kabahayan at pawang mga nagtataasang talahib at puno ng mga oras na yon. Siguro mga ilang minuto na lang, tuluyan ng lalamunin ng dilim ang buong kapaligiran. Galing ako sa palayan ng mga sandaling yon dahil sumama akong makigapas sa kapitbahay naming si Ricardo. Kaya nga lang ay nauna nang umuwi ito. Tinapos ko pa kasi ang paghahakot ng palay kanina. Sayang naman kasi kung uuwi din ako kaagad. Kukonti lamang ang kikitain ko kapag ganon. Nasambit ko pa sa isipang sana pala ay sumabay na ako sa mga kasamahan ko kaninang manggapas. Matapos kong tumingin sa paligid, wala naman akong nakitang kahit na ano. Wala din akong nakakasabayang tao kaya bakit nakakaramdam ako ng kakaiba? Kanina pa kasi mula sa palayan ay nararamdaman kong may mga mata ang nagmamasid sa akin mula sa hindi kalayuan. Ano ba tong nararamdaman ko? Tama nga yata yung asawa kong napapraning na ako eh. Kung ano-ano na lang yung napapansin ko kahit na wala naman. Maya-maya pa, nakailang hakbang pa lamang ako ay may naramdaman na naman akong kakaiba. At noong lumingon ako sa kaliwang bahagi nun, nanlaki ang mga mata ko nang may nakita akong dambuhalang asong ubod ng payat at napakagalisin. Saglit pa nga akong napaatras dahil sa pagkabigla, Sir Seth. Nakita kong walang tigil sa pagtulo ang laway mula sa malaking bunganga ng dambuhalang aso at nagpapasabog yung napakabahong amoy. Kaya naman agaran akong napatakip ng ilong at dahan-dahang naglakad palayo doon sa nilalang na yon. Sa bawat pagakbang ng paa ko ay siya namang ginawa ng asong papalapit sa akin habang walang tigil sa pag-angil. Kaya naman ang ginawa ko ay mabilis na akong kumaripas ng takbo pa uwi sa bahay. Batid kong may kakaiba sa asong yon. Gawa ng ilang linggo na ako sa baryo pero ni minsan hindi ko pa nakita ang ganung nilalang. Duwag na o bahagang buntok kung tawagin ang ginagawa ko ng mga oras na yon. Pero wala na akong pakialam. Dahil ang mahalaga sa akin ay makatakas at makalayo sa umahabol sa akin. Sa bilis ng pagtakbo,
ay halos hindi ko na naramdaman ang pagtapak ng mga paa ko sa lupa. Naghahabol na rin ako ng hininga at pakiramdam ko ay anumang oras ay malalagutan na ako noon. Habang kumakaripas ng takbo ay dinig na dinig ko pa rin ang mga pag-angil. At habang patagal ng patagal, parang paiba na nga ng paiba ang angil na naririnig ko. Yun magtipong aakalain mong huni na ng ibon. Ganun ang narinig ko ng mga sandaling yon. Nung saglit kong nilingon ng aso, ay mas ikinapanghilakbot ko pa ang nakita sa kadahilan ng hindi na aso ang humahabol sa akin. Isa ng matandang babaeng may namumuhaghag na buhok at nakamulagat ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa akin at mabilis na humahabol. Singbilis ng pusa ang ginagawang pagtakbo ng matandang yon. "Anak ng, maaga pa para mang aswang ah!" Sigaw ko at mas binilisan ko pa ang pagtakbo at wala nang lingon-lingon nun. Mabuti na lamang at bago pa man ako maabutan, narating ko na ang kabahayan. Saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag nang sa paglingon ko ay wala na ang matandang humahabol. Pero ganun pa man ay patuloy pa rin ako sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa bahay. Nang nasa bakuran pa lamang ako ng bahay ay malakas ko nang tinatawag ang pangalan ng asawa ko at sinabihan ko siyang magmadaling buksan ang pintuan. Mabuti na lang at narinig kaagad ako ni Jane. Kung kaya't pagsilip niya sa bintana ay mabilis na siyang pumunta sa pintuan at binuksan yon. Tinanong niya ako kung anong nangyayari at bakit ako sumisigaw. Pero ang ginawa ko ay humingi ako ng tubig sa kanya. Dali-dali namang kumuha ng tubig ang misis ko at pagkatapos ay inabot sa akin nun. Nang matapos na akong uminom at medyo guminhawa ng pakiramdam ko ay saka pa lamang ako nagkwento kung ano talagang nangyari. Habang nagkikwento ay napansin kong naikuyom ng asawa ko ang kapao niya at tila nagpipigil lamang ito ng galit na nararamdaman. Tinanong ko siya kung ayos lamang ba siya dahil sa parang may kinagagalitan siya ng hindi ko alam. Tumango ang asawa ko tapos ay ipinagtimpla niya ako ng kape. Matapos niyang nakapagtimpla ay nagpaalam itong may pupuntahan lang. "Huwag ka nang lumabas ng bahay. Nagdidilim na, baka mapano ka dyan sa labas." "Huwag ka mag-alala. Diyan na ako sa bahay ng mga magulang ko." Kumunot ang noo ko. Nagtataka sa biglang inasta ng asawa ko. Hindi pa man kasi ako nakasagot ay nakita ko nang nagmadali ng itong maglakad palabas ng bahay. Mga 10 minuto din ang lumipas bago bumalik ang asawa ko. Pagbalik niya, agaran na siyang naghanda ng hapunan. Hindi niya rin ako kinikibo na siyang labis na pinagtataka ko noon. "Jane, may problema ka ba? Bakit hindi ka namamansin?" Tanong ko sa kanya nang hindi ko na talaga matiis ang ugaling pinapakita niya. Sinulyapan niya ako at sumagot ng wala. Dalian ko na lamang daw kumain ng hapunan para makapagpahinga na. "Wala, pero kung makabusangot ka dyan, ganun na lang. Alam ko may problema ka. Sabihin mo sa akin para naman malaman ko. Hindi yung manghuhula ako kung ano ang nangyari sa'yo at bakit hindi maipintay mukha mo." Sabi niya'y wala umano. Inulit niyang bilisan ko na lamang ang kumain para makapagligpit na siya. Hindi na nga ako muling nagtanong pa. Napansin ko kasing anumang sandali ay tila sasabog ng butsi ng asawa ko. Sa pagpatak ng 8:00 ng gabi, habang nagpapahinga ay biglang sumagi sa isipan ko ang tungkol sa nangyari kanina. Nung hinabol ako nang hindi ko mawari kung tao ba o aswang. Sumagi din sa isipan ko ang tungkol sa ama ni Jane. Nung unang akyat ko pa lamang ng bundok. "Jane, gising ka ba? Tanong ko sa kanya. Nang ilang minuto na kaming nakahiga. Nakatalikod siya sa pagkakahiga kaya hindi ko alam kung gising pa ba ito o tulog na. Umungot lamang ang asawa ko at bagyang gumalaw. Tanda ng gising pa ito at nagpapaantok pa lang. Pwede ba ako magtanong?" "Ano ba kasi yon? Itanong mo na sa akin kung ano yung itatanong mo."
Nung una ay nag-aalangan pa akong itanong sa asawa ko ang tungkol sa kanyang ama. Dahil sa baka mamaya ay mamasamain niya ang sinasabi ko at yun pa maging dahilan ng pag-aaway namin. Pero nung pilitin ako ni Jane na sabihin na sa kanya ang dapat sabihin, doon na ako naglakas loob na ihayag sa kanya ang tungkol sa nakita kong hindi kapani-paniwalang ginawa ng kanyang ama noon. Alam kong hindi ka panipaniwala itong sinasabi ko, Jane, pero kasi hindi ko na naituloy pang iba pa na sanang sasabihin. Biglang nagtaas ng boses ang asawa ko at pinapatigil niya na ako magsalita. Anya, huwag ko na raw mababanggit pang muli ang tungkol sa nakita ko sa kanyang ama. Bakit naman? Tsaka kaya nga sinabi ko sa iyo kasi itatanong ko sana kung may sakit bang ama mo eh. Wala siyang sakit. Basta huwag mo na lang ulit banggitin yan at isipin mo na lang na wala kang natuklasan. Labo mo. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam kung asawa ba talaga yung turing mo sa akin eh. Lahat ng kung anong meron ako o anong sikreto sinasabi ko sa'yo ah. Hindi ako naglilihim sa'yo maging sa pamilya ko man. Pero ikaw, pagdating sa pamilya mo, tikom yung bibig mo. Parang hindi mo ako asawa para pagsabihan kung anong lihim ng pamilya mo, kung anong problema. Hindi umimik si Jane. Bagkus ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dahil sa inis na nararamdaman ay tumalikod na lamang ako at hindi na siya pinansin nun. Isang hapon habang naglalakad ako pauwi galing sa trabaho, nakasalubong ko ang hipag kong si Marie. Binati ko siya. Isang matalim na titig lamang ang ipinukol sa akin ni Marie na para bang may nagawa ako sa kanyang malaking kasalanan. Sabay nilampasan lamang ako nun. Teka, anong nangyari doon? Parang galit yata siya. May nagawa ba akong mali? Ay ewan, mababaliw na talaga ako sa mga nangyari. Kung ano-ano na yung napapansin ko sa pamilya ni Jane. Para silang may lahing saltik sa utak. Wika ko at kakamot-kamot sa ulo. Sa pagdating ko ng bahay ay nadatnan ko sa labas ng bahay na kausap ni Jane ang kanyang ina. Lalapitan ko na sana sila pero nahihinuha akong tila seryoso yata ang pinag-uusapan nila noon. Kaya naman hindi muna ako dumiretso sa halipay, nagdahan-dahan ako para marinig ko kung ano ang pinag-uusapan nila. Sa ayaw at sa gusto mo, Jane, kailangan mong tanggapin ang ibibigay sa iyo ng lola mo. Alam mong matanda na siya at kailangan niya ng mapagbibigyan. At alam naman nating dalawa na ikaw lang ang pwedeng sumalo. Kaya oras na mailuwal mo na yung sanggol, hindi na ako papayag pang muli mong tanggihan ang ibibigay ng abuela mo. Wika ni Nanay Ambrosia sa mariin na boses. Ibibigay? Sumalo? Ano yun? Anong pinag-uusapan nila? Tsaka sinong lola ang tinutukoy ng binan ko? Sa pagkakaalam ko kasi ay wala na ang lola ni Jane noon. Yun ang pagkakasabi niya sa akin. Hindi ako papayag at wala kang magagawa sa kung ano man yung pasya ko. Sagot ng asawa ko at tila ba nagtatagisa ng mga ngipin nito. Isang matalim na titig at tila pagbabanta ang iginawad ng ina ni Jane sa asawa ko. Parang may pumapagit ng galit sa dalawa kaya naman bago pa magkabanggaan ng mga ito, nagmadali na akong lumapit. Nandito po pala kayo, Nay. Pasok ko muna kayo para makapagmerienda. Magalang na aya ko nun. Hindi siya papasok sa loob ng bahay hanggat hindi ako nag-imbita. Sabat ni Jane sa matigas na boses nito. Tinitigan ng matalim ni Nay Ambrosia ang asawa ko at maging ako man ay hindi nakaligtas sa mga titig na ipinukol niya bago tuluyang umalis nun. Nang tingnan ko naman ang asawa ko ay nagmadali na itong pumanik sa loob ng bahay. Kagad ko naman siyang sinundan para tanungin kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit tila may alitan silang dalawa ng ina niya. Jane, sagutin mo ako. Hindi yung tinatalikuran mo lang ako at sinasarili ang problema. Asawa mo ako, Jane. Kung may problema ka man, sabihin mo sa akin para matulungan kita. Wala nga. Bakit bang kulit mo? Malakas ng boses ko habang nagsasalita nun. Tinanong ko sa kanya kung sino ang lola na sinasabi ng kanyang ina. Kung galit na ako ng mga sandaling yon, mas galit ang asawa ko. Hanggang sa nauwi na nga ang sana'y maayos na usapan namin sa bangayan.
Gaya ng palaging kasabihan, panalong-panalo na naman ang mga kababaihan pagdating sa bangayan na mag-asawa. Ang siste ay sandaling napapikit na lamang ako ng mga mata at pilit na pinapakalma ang sarili ko nun. Sige, kung talagang ayaw mong sabihin sa akin kung ano yung nangyari, bahala ka na. Lumabas na muna ako ng bahay para magpahangin at tumanghap ng sariwang hangin nun. Dahil baka hindi ako makapagtimpi at may masabi pa akong ikakasama ng loob niya. Paglabas ko nga ng bahay ay dire-diretso na ako sa bahay ni Ricardo at doon na muna nagpalipas ng sama ng loob. Inaya ko siya ng inuman para naman kahit papano ay maibisan ang inis na nararamdaman ko sa asawa ko. Anong problema tol? Bakit parang hindi maipintay ang mukha mo? Nag-aaway ba kayo ng misis mo? Tanong sa akin ni Ricardo matapos maihanda ang iinumin naming alak nun. Hindi naman siya nag-aaway tol. Nainis lang talaga ako sa kanya. Tinagayan niya muna ako bago muling nagtanong kung anong problema at bakit ako naiinis at bakit umano ako biglang nag-aya ng inuman. Tinungga ko munang alak na inabot niya sa akin bago ako nagkwento. Habang matamang inilalahad ko kung anong problema naming dalawa ng misis ko, ay bigla na lamang sumabat ang asawa ni Ricardo noon. Alam mo Rodel, noon pa man sinasabi na namin sa iyong may tinatagong sekreto yung asawa mo ha. Hindi mo ba napapansin kung bakit ganyan ang pakikitungo niya sa pamilya niya? Lalo na sa mga magulang niya. Iyon na nga din ang isa sa mga pinagtataka ko eh. Ibang-iba kasi ang kwento sa akin ni Jane kaysa sa mga kinikilos niya. Kaya tuloy hindi ko na alam kung ano ang dapat kong paniwalaan. Eh di kung ayaw sabihin sa'yo ng misis mo tol, kung ano talaga yung problema niya, klaruhin mo na siya. Ang ibig sabihin lang kasi niyan hindi kanya pinagkakatiwalaan kaya ayaw niya magkwento. Para saan pa yung pagiging mag-asawa ninyong dalawa kung dyan pa lang palyado na? Turan naman ni Ricardo. Hinampas naman si Ricardo ng marahan ng asawa niya at sinabihang ayos-ayusin ang pananalita. Dalimbis na makatulong umano, baka mas lalo lamang siyang dadagdag sa problemang kinakaharap ko. Tanging pangngisi lang naman ang naisagot ni Ricardo sa asawa niya. Sa katagalan ng pag-iinuman namin ay medyo may tama na ako. Nadulas ang bibig ko, Sir Seth. Nasabi ko kay Ricardo ang tungkol sa mga napapansin kong kakaiba sa mga binan ko at sa nabanggit ng ina ni Jane na lola. Magmula kasi na mag-asawa kami ni Jane, sa pagkakaalam ko ay wala ng abuela ang misis ko. Dahil ayon dito ay matagal nang yumao yon. Nakita kong nagkatinginan ng mag-asawa at para bang may nais silang sabihin sa akin pero nag-aalangan ng mga ito. Sigurado ka bang walang nabanggit sa yung asawang mo tungkol sa lola niya? Tanong sa akin ni Ricardo. Wala naman. May dapat ba akong malaman? Alam nyo kasi, pasensya na. Wala na kasi akong alam na pwedeng mapagtanungan eh. Masyadong malimang asawa ko kaya hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Pasensya ka na tol. Ayaw lang kasi naming madamay sa problemang kinakaharap mo. Kaya nag-aalangan kaming sabihin sa iyo mga nalalaman namin. O nga naman Rodel. Ang totoo nga niya ay naaawa na kami sa kinalalagyan mo ngayon. Wala kang kaalam-alam kung anong problema ang kinakaharap mo at kung anong sekreto ng pamilya ng asawa mo. Dala ng kuryosidad at gusto ko talagang malaman kung anong lihim ng pamilya ni Jane, ay pinilit kong pagsalitain ng mag-asawa. Nagmamakaawa ako sa kanilang sabihin nila sa akin ang totoo dahil pakiwari ko ay mababaliw na ako sa kakaisip kung ano nga ba talaga ang problema at nangyari nun. Para akong paslit na naghahanap ng kasagutan. Hindi ko alam kung sino ang makakasagot sa mga nais kong malaman. Dahil nga sa pangungulit at pakiusap ko sa mag-asawa, nakuha ko ang mga kasagutang nais kong malaman. Pero hindi sa mag-asawa ko nakuha ang mga dapat kong malaman noon, kundi sa mismong biyenan ni Ricardo, si Mang Ador. Ayon kay Mang Ador, mas nauna silang nanirahan sa baryong yon kesa sa pamilya ng asawa ko. At magmula noong lumipat ang pamilya ni Jane ay nagkanda leche-leche na umano ang kanilang lugar. Sunod-sunod na ang mga nangamatay na hayop,
At may mga nagkakasakit ng mga kabataang hindi matukoy-tukoy kung ano ang naging sanhi ng pagkakasakit. Gabi-gabi na ring may mga nararamdamang kakaiba ang mga kababaryo. At ang hinala nila ay aswang yon. Kung kaya naman ay nagboluntaryo na mga kalalakihan sa baryo para magronda. Ganon din si Mang Ador. Sumasama ito sa pagroronda para mahanap na ang nababalitaang aswang na namiminsala sa lugar. Isang gabi nga, habang nagroronda si Mang Ador kasamang 4 na mga kalalakihang kababaryo, nakarating sila sa dulo ng baryo. Nagulat na lamang sila at halos sabay na napatingin sa bahay ng babaeng nagsisisigaw sa kadahilan ng may nakita silang matandang babae ang gumagapang sa taas ng bubungan. Kitang-kita ni Mang Ador kung gaano kapangit ang nilalang sa taas ng bubungan na yon. Gawa ng malaki ang buwan sa kalangitan at nagkataon pang tumingin sa gawin nila ang nilalang. At base sa pagkakalahad ni Mang Ador, magkapareho kami ng pagkakapahayag nun. Pero ang mas lalo kong ikinagulat, Sir Seth, ay noong sabihin ni Mang Ador na malakas ang hinala nilang lola ng asawa ko ang matandang nakita nila. Bago pa man nakatakas palayo ang nilalang ay nabarilyo ng isa sa mga kasama niya. Tinamaan yon sa tagiliran bago yun tumalon sa likurang bahagi ng bahay at tumakas palayo. Kinabukasan nga nung punta nila ang taong pinaghihinalaan nila. Dahil sa may pagkahawig din ng matandang pinaghihinalaan nila noon. Wala nang lola ni Jane. Hindi na nila naabutan sa bahay. Bagkos ay ang mga magulang ni Jane lamang ang nadatnan nila. Pero may nakita silang bahid ng dugo sa bakuran ng bahay ng pamilya nito. Presko pa umano ang dugong tila pumapatak-patak patungo sa pintuan ng bahay. Pilit nilang pinapaamin ng mga magulang ni Jane pero ni isang salita, wala silang naririnig mula dito. Ayaw ding ipahalughog ng mga ito ang kubo ng bahay para sa ganon ay talagang mapapatunay ng pamilya ni Jane kung sakali mang hindi totoo ang hinala ng lahat. Pero dahil sa ginawa nila, ay mas lalo lamang naghinala ang mga tao. Sa pagkakatanda ni Mang Ador ay yun din ang taon kung kailan umalis si Jane sa baryo nila. At mula noon ay hindi na bumalik pa ang asawa ko. Alam mo, ang akala nga namin ay talagang tuluyan ng kinalimutan ni Jane ang lugar na ito. Biruin mo namang matagal-tagal na panahon na rin hindi siya nagpapakita dito. Sabi ni Mang Ador. Mang Ador, buntis yung asawa ko ngayon. At narinig ko kaninang sinabi ng kanyang inang sa ayaw at gusto niya. Si Jane daw yung kailangan tumanggap ng ipapamana sa kanya ng lola niya. Takot ako para sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa magiging anak ko, Sir Seth. Na mga sandaling yun na rin ay pumasok sa isipan kung may dahilan nga pala talaga si Jane kung bakit hindi niya sinabi ang totoo. Siguro ay natakot siyang layuan ko siya oras na malaman ko ang katotohanan. Pero sana naman ay nagtiwala ito sa akin kung talagang mahal niya ako, di ba? Pesteng yawang pamana yan, no? Buti sana kung pera o lupain ang ipapamana. Pwede pang tanggapin. Pero yung pagiging aswang ang ipapamana, abay, talaga namang sarap katayin ng matandang yon. Ang akala ko pa naman ay tuluyan ng nilisan ng aswang na yun ang lugar na ito. Yun pala ay hinihintay niya lang ang pagbabalik ng panganay niyang apo para ituloy ang pagsasali ng pagiging aswang niya. Malakas ang boses ni Mang Ador nang sabihin niya yon. At haltang may tama na rin ang alak. Delikadong asawa mo, Rodel. Dapat sa lalong madaling panahon ay umalis na kay rito kung gusto mo pang iligtas ang pamilya mo. Alam mo kasi tingin ko ay nayanggaw na rin ang pamilya ng asawa mo. Siya na lang ang hindi pa kaanib ng pagiging aswang. Wika ng asawa ni Ricardo. Tinanong ko si Mang Ador kung ano ang dapat kong gawin nun. Naguguluhan na kasi ako at hindi ko na alam ang gagawin. Sandaling nag-isip si Mang Ador tapos ay tinanong niya ako kung anong mga pangontra ang nilagay ko sa bahay. Sinabi ko naman sa kanyang asin lang at bawang. Yun lang kasing inutos sa akin ni Jane na ilagay sa bintana at pintuan nun. Naloko na. Hindi sasapat ang ganyang pangontra. Naku naman talaga. Sandali lang, may kukunin ako.
Pagkabalik ng matanda ay may bitbit na itong agarang inabot sa akin. Tinanong ko siya kung anong bagay na inabot niya. Buntot pagi yan. Bigay sa akin ng kaibigan kong albularyo. Yan ang palagi kong nilalagay sa bintana noong nagbubuntis pa itong anak ko. Ngayon, ikaw na muna ang gumamit niyan. Dahil alam kong mas kailangan mo yan. Nasa tabi mo lang ang pamilya ng mga aswang. Naghihintay lamang ang mga yun ng tamang pagkakataon para makuha ang mag-ina mo. Nang malinawan na ako, hindi ko na nga tinapos ang pag-iinuman. Bitbit ang buntot ng pagi ay agad na akong nagpaalam kay Mang Ador at sa pamilya nito. Pinayuan naman ako ng matanda na kung kailangan ko ang tulong niya ay huwag akong mag-atubaling lumapit sa kanya. Hanggat may maitutulong umano siya ay gagawa siya ng paraan para makatulong nun. Nagpasalamat ako sa kanya bago umuwi. Mga ilang hakbang na lamang ako mula sa bintana ay may naaninagan akong malaking ibong tila saranggolang dumapo sa taas ng bubungan namin. Pasado 7:00 na noon kaya naman madilim na ang buong paligid. Buti na lang at kita ko mula sa sinag ng ilaw ang taas ng bubungan. May kataasan ng bahay ng mga magulang ni Jane kaysa sa amin. Kung kaya't kapag nagsisindi na sila ng ilaw ay masisinagan ng liwanag ng ilaw nila ang bubungan ng bahay. Kumunot ang noo ko at maiging pinagmasdan ng dumapong ibon sa bubungan. Kakaiba yon, kaya naman medyo kinabahan ako. Nang matitigan ko na yon ay mapagkakamalan ko yung napakalaking paniki at kasing lapad ng nakabukang payong ang pakpak nito. Sa isip-isip ko pa sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng ganon. Ngayon lang, hindi na tama to. Sambit ko sa isipan na tinihanda ng buntot ng paging binigay sa akin ni Mang Ador. Maya-maya pa ay narinig ko na ang malakas na pagsisisigaw ni Jane. Kaya naman mabilis na akong tumakbo papasok sa loob ng bahay at hindi na muling sinipat ang nilalang sa taas ng bubungan. Sobrang nag-aalala na kasi ako sa asawa ko sa pag-aakalang may nangyari na ritong hindi maganda. Pagkapasok ko nga sa loob ng bahay ay nadatnan ko itong may bahid ng dugo ang hita. Nangangatog at mangiyak-ngiyak na tumingin sa akin habang humihingi ng tulong noon. Agad na dinaluhan ko siya takmang hihingi na sana ng tulong sa pamilya niya. Pero mariin akong pinigilan ni Jane at nagwikang umalis na kami kaagad at wag na wag kong susubukang tawagin ang pamilya nito. Sinabi niya ring wala ang mga magulang niya. Simula kanina nung huli silang nag-usap dahil sa may pinuntahan yon. Sige Jane, tara umalis na tayo. Ang kaninang kalasingang nararamdaman ko ay bigla na lamang nawala. Tila ba tinakasan ako ng kaluluwa sa pagkalasing. Kaagad ko nang inakay ang asawa ko palabas ng bahay. Pero bago pa man kami makarating sa pintuan, isang nakakapanghilakbot na nilalang ang humarang. Nanlilisik ang mga matang nakamulagat at mabalasik na tumititig sa akin ang nilalang na yon. Saglit na binitawan ko ang asawa ko at walang pag-aalinlangang hinambalos ng bitbit kong buntot pagi ang aswang. Mabilis ang naging pagkilos ng nilalang kahit hindi ko siya natatamaan kahit anong gawin kong paghambalos noon. Animal ka! Alam kong ikaw yung lola ng asawa ko. Hindi ako papayag na makuha mo yung pamilya ko sa pagkakataong to. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo makuha ang mag-ina ko. Buli ako dito. Malakas na umatungal naman ng nilalang at mabilis na hinawakan ng braso ko tinapdot palabas ng bahay. Dahil sa hindi ko yun napaghandaan kung kaya't walang kahirap-hirap na nahatak ako ng nilalang at naibalibag sa bakuran ng bahay noon. Kasabay ng pagbalibag ay lumatay pa sa braso ko ang matalas na kuko ng nilalang na yon. Dahilan kaya't nasugatan ako ng napakalalim. Napaigik naman ako nang naramdaman kong tumama ang ulo ko sa puno ng niyog. Mas masakit yon kesa sa sugat na tinamo ko sa nilalang na yon. Dali-dali akong tumayo at nilapitan ng aswang na dahan-dahang lumapit sa asawa ko. Habang gumagapang na parabang pusang may dadakmaing pagkain. Rinig na rinig ko pa ang mahihinang paghuni ng wakwak
at alam kong mula sa bunganga yun ng nilalang. Halos balutin na ng mahabang kuko na nagsisipaggalawan ng buong katawan ng matanda. Kung kaya naman ay hindi ko maiwasang balutin ng kilabot ang buong katawan. Ako ang harapin mo! Huwag yung asawa ko! Nagtagumpay naman ako sa ginawa ko dahil sa lumingon ang nilalang sa akin. At walang pag-alinlangang dinambahan ako noon. Pagkadampa niya ay inihanda ko ang sarili. Saktong paglapit niya ay mabilis ko nang hinataw ang buntot ng pagi. Sa bawat paghataw ko ng buntot ng pagi ay kitang-kita kong tumatama ito sa katawan niya. At sa bawat pagtama ay may mga tumatalsik na likidong pula mula sa balat nito. Makaraan ng ilang sandali ay dumating si Mang Ador kasama si Ricardo. May bitbit na itak ang mga ito at mabilis na hinabol ang nilalang na kumaripas palayo. Rodel, ang asawa mo! Sigaw ni Mila sa akin na siyang nagpabalik ng ulirat ko noon. Nilapitan ko ang asawa ko at ora mismo ay tinulungan ako ng mga kapitbahay na dalhin sa paggamutan. Pinayuan na rin akong huwag nang bumalik pa sa baryo oras na gumaling ang misis ko dahil batid nilang hindi titigilan ng matandang aswang ang asawa ko noon. At higit sa lahat, alam nilang sa kasalukuyan ay galit na galit ang pamilya ni Jane. Wika pa ni Mila, mukhang ipinagkanulo ang asawa ko ng mga magulang nito sa abuela niya na para bang planado ang lahat dahil kung kailan nangyari ang karasang yun ay saka naman wala sa bahay ang pamilya ni Jane. Dahil nga sa payo ng mga kapitbahay na nagmamalasakit sa amin, hindi na kami bumalik pa sa baryo. Humingi naman ng tawad ang asawa ko dahil sa ginawa niyang paglilihim tungkol sa pamilya niya. Ang akala niya kasi umano, nagbago na ang isip ng kanyang mga magulang matapos niyang mawala ng matagal na panahon. Pero hindi pa pala. Pinatawad ko ang asawa ko sa ginawa niyang paglilihim. Humingi din ako ng tawad sa kanya dahil kung hindi ko siya pinilit noon na umuwi sa kanila, hindi malalagay sa alanganin ang kanyang buhay at buhay ng magiging anak namin.